ako nandito kasi I am very negative with this kind of business. Hindi ako nandito dahil magaling ako. Hindi ako nandito kasi magaling ako. But sa hindi nakakaalam, my name is Ellie Acohedo Yamat. I was a former hotel sales manager. Pero kwentuhan ko muna kayo. Kasi maganda masyado pakinggan yung hotel sales manager eh. Dati ba ako nakatira sa Cebu? Pero matagal Cebu dito? May mga bistak paliha? Oo. And yung lola ko, pinalaki ako ng lola ko Yaya. So, hindi ako nakapag-college kaagad kasi wala kaming pera. At the early age of 14 years old, nagtrabaho na ako. Waitress. 18, 17 years old, nag-graduate ako ng high school. At alam mo ba, masyado ako nagpapanggap na mayaman kami. Yan yung nasa utak ko eh. Kasi sabi nila maganda ako eh. Dapat mayaman ka. Diba? So, the thing is, that college na, nagtatago po ako sa mga classmates ko. Bakit? Lahat sila naka-uniforme pang college, ako hindi. Sabi sa akin, Els, saan ka nag-school? Sabi ko, ay hindi. Next year pa ako kasi hindi ko pa alam yung kurso ko. Pero yung totoo, hindi ako makapag-aral ng college. So, fast forward, 17 years old. Nag-apply ako ng trabaho sa Boracay Hotel. Dinaya ko yung edad ko na 19 years old. At doon ko nalaman Mang-an na hindi pala pwede ko lang pinag-aralan. Kasi bakit? In-interview ako doon eh. Tapos ang liit ng tingin ko sa sarili ko, kasi alam mo bakit? Hindi ako graduate. After 2 years, nag-ibon ako ng college. Bumalik ako sa school. Kinuha ko yung pag-teacher na kailangan mo lang, di ba? Oo, ayoko nang ganun. Kasi di ako matalino. Hindi nga ako graduate na first honor. Walang honor, no? So, pumasok ako, nag-aral ako, kasama ko yung lola ko Yaya. Alam mo kung bakit ko ginawa mag-aral? Tingin ko, education yung papayaman sa akin. And I even ask myself, kasi ang tingin ko, kapag graduate ka, na maganda yung grades mo, magandang trabaho mo. I ask myself, paano ba ako mag-honor student? Buong buhay ko hindi ako na-honor. Pero nung naisip ko yung kailangan taas ang grades ko, nangyari. Ginawa ko. So, okay na, nag-graduate na ako. Eh, buong ko sa pag-ibig. Kung mag-ibig man. Wala na yung pangarap, kung mag-ibig. So, nagkadalawang anak. Slides, please. Ito na. Dating nag-waitress. Waitress, naalala ko pa. Inipot ko yung buong pool na mayroong dalang 10 beer na naka-high heels. 17 years old. Alam mo kung gaano kahirap kumita ng pera. Pero nung manager na ako, akala ko yaman ako. Alam mo bakit? 25,000 sahod ko. Commission mo, 11 million ang quota para maki 30,000. Ang takot 50,000 ang sahod ko. May 20 years na lang sa bangko, kamusta naman? Grabe no? MRT, manager, walang sariling kotse. MRT, lahat sinakyan ko na. Pagdating ko sa opisina, basa na kinikili ko. Hirap no? So maganda lang pakinggan. Outside, maganda pakinggan, pero hirap pala. Next. Dumating yung pandemic, dito ko nakilala si JC. Kay Anne-Marie. Wala siya dito ngayon, pero I am so grateful sa tao na to. Why? Hindi niya ako tinantanan. Kinulit niya ako, ilang beses ko siya nireject. Pero si Lord, iba pala plano talaga sa akin. Yung mga story na pinautang ako, hindi ako umutang. Ako yung pinautang! Kasi ayaw ko ng negosyong to! Mahirap? Next. I started selling siomai. Ayaw ko ng recruit. Ayaw kong invite. Allergic ako dyan. Nakita ko siomai. Ito yung nakakatawang kwento. Si Anne-Marie nagdala ng mga siomai sa ref ko. Guys, pandemic time, walang laman yung ref ko. Kundi siomai at siopaw. Yung anak ko gutom, kinain. Anong ibabayad ko? Anong pandemic slap me? Wala ka naman pala eh. Manager ka lang. Mayabang ka, wala kang pera. Kasi meron ko ako doon, credit card. So, sinigil na ako, kinain yung siomai. Ang ginawa ko, bininta ko, nag-e-bike ako. Alam mo, sobrang nakakahiya. Nilinok ko na lang. Minsan, darating ka pala sa punto ng buhay mo na kahit nakakahiya, basta sa anak mo, gagawin mo. Eh, mukha kong pera doon, pandemic. Lahat ng siomai, binenta ko yan. Meron pa akong ginawa eh. Sa basketball court, nagbebenta ko yung lutong siomai. Ang bilis ng pera. Kaya lagi ko sinasabi, tamad lang ang hindi kumikita dito. Kasi, pagkain pa lang, sobra na. Tignan mo itong mga batang to. Pwede ba maghirap yan? Kaya mo bang tiisin na sardinas at uwang kapakain mo? English speaking pa yung mga yan? Pwede ba? Next slide. Alam mo, first check ko, alam mo magkano? 5,000 pesos. At ayoko pa mag-in-cash. Kasi bakit? Maliit pa eh. Maliit pa. Kasi bakit maliit? Eh, nakakita ko malaki eh. Sabi ko, shucks,
Pumunta ako ng office, aura-aura ko, heels na heels. Tapos nakita ko dun, yung check-in nila, 50,000. Dating flight attendant, 100,000. We, totoo ba to? Hindi ko siya kaya i-absorb eh. Parang gusto ko maniwala, back of my mind, totoo ba talaga to? And then, what made me nakaraling ng negosyo after selling siomai? May raffle sa training. May raffle sa training. Hindi ako mag-training kasi gusto kong matuto. Gusto kong manalo sa raffle na 2,000 pesos. Papatusin ko yan. Walang internet that time kasi kailangan ko mag-cut ng expenses. Alam ni Anya, nandun ako sa garahe niya. Nag-stay nila ako doon. Unfortunately, hindi ako nanalo sa raffle. Pero alam mo kung ano magandang nangyari? Alam mo kung anong pinakamagandang nangyari? That training leads me to the next training! To the next training! To the next training! To the next training! Hanggang pumunta ako sa kick-off, walang pera! Tumayo si Ma'am Ann dito! Sabi niya, isigaw mo! Yayaman ka! Ewan ko ba? Pero sumigaw ako. Sabi ko, ako na next! GM ko yan! Sabi ko, Lord, bumalik na ako sa opisina. Yung sweldo ko from 30,000 naging 60,000. Malala. Pero sabi ko, bakit ganun? Tumakas na sweldo ko, parang hindi ako masaya. Bakit? Pababawasan na ang time ko sa negosyo. Every time pumapasok ako, yung puso ko hinahatak ni JC. Pero yung utak ko, hindi. May 20 years ng bahay. May anak kang paparalin. Ang hirap magtimbang eh. Inakita ko si James Toots. Emily, mag-resign ka na, di bagay sa'yo mag-commute. Iniiwasan ko siya. Na-stress ako. Sabi ko, sinagulo naman to si GM. Paano mag-resign? Ba't yung bahay pa? Bayan mo? Sa isip ko lang yun. Sa isip ko lang yun. Sabi ko, Lord, ibigay mo na sa akin to. Minsan lang ako nag-pray. Yung prayers ko, sabi ko, okay lang. Kahit nilahit ako ng asawa ko noon. Basta yung anak ko lalaki at babae nangyari. Specific eh. Sabi ko, Lord, ibigay mo na sa akin to. Hindi ko alam kung paano. Pero ito na yung gusto ko. Hindi ako magaling, Lord. Hindi ko talaga alam paano magsalita sa stage. This is the first time. Hindi ko alam. Pero hindi ko alam kung ano yung meron dito. Na every time magsalita na naramdaman ko, mangyayari sa akin, nakikita ko na eh. Hindi ko talaga alam paano because hindi naman talaga ako magaling. Hindi ako leader eh. Hindi. Sabi ko, Lord, gusto ko na mag-resign. Yung video ko sa TikTok, Lord, marami lang mag-ahaw dito at bibigyan mo lang ako ng back pay, mag-resign ako. Noon, guys, sa lahat ng empleyado ng Boracay Ocean Club, ako lang ang binigyan ng back pay na nag-resign. Nung binigay, kinabahan ako. Sabi patay. Sabi ko, grabe. 14 years from 47 rooms to 30, from 300. Ganito lang pala ako. Halos mga anak ako sa opisina. Ganito lang pala ako. Masakit eh. Binigay mo buhay sa trabaho eh. Pero disposable ka pala. So, nag-pray ako, pagdudahan ko ba? Pero believe me when I say, kinabahan talaga ako. Umuwi ako dahil ko malaman kung matatay ako, maiyak ako, hindi ko talaga alam. Sabi ko na lang, dapat, kung gaano ako kasipag sa trabaho, sisipagan ko itong negosyo ko. Congratulations, self! Ang gising ko noon 4 o'clock. Nung nasa bahay ako, ang gising ko 9 o'clock. Alam mo bakit? Mahirap talaga na ikaw yung boss. Kasi for all my life, hindi ako sanay na ako yung boss. Sanay ako na may body clock, kapasok ng 7 o'clock. Dito yung oras, eh ako na yung boss, 9 o'clock ang gising ko. Pero, that is the challenge. Yung challenge na I'm battling with myself. Na alam ko naman kung ano kailangan gawin, hindi ko magawa. Kulang pa rin. Hindi ko na kailangan ng motivation eh. Hindi ko na kailangan ng inspirasyon. Because mga anak ko pa lang sapat na. Grabe no? Yung 20 years na lang sa bahay, sabi ko, Lord, ito lang yung gusto ko. Kasi kung after nito okay na, madali na lang yung ulam, madali na lang yung pambayad ng kuryente. Kasi ba, ang napakalaking 60,000 agad ang bawas sahod ko. Aray ko. Diba? So, sa JC, guys, pandemic time. Yung bahay ko, ito yung tsura. Next slides. Parang ano? Parang skip. Ulitin, next slide. Sana yung before and after? Yung before and after. Okay. Eh, meron tayong before and after. Yung kusina ko na dinadaga. And then, syempre kumita tayo ng konti-konti. Naging maganda na yung kusina, nawala na sa science. Yung kwarto ko, na nasa lapag lang kami natutulog, naging komportable na yung kwarto. Actually, slowly siya. Hindi siya get rich agad. No? And ito yung kusina ko guys, oh. Kadiri. Ganda-ganda lang. Kadiri. From this, ganito na siya. When I started the business, laptop ko sa opisina pa. Sino bang prepared? And then, nakapag-level up naman tayo ng konti. So, dahil full-time ako, nag-decide talaga ako na ito todo ko na.
JC na. And I asked God, sabi ko nga pandemic na nakakain naman ako bakit ngayon? Okay na, bakit matatakot ako? Alam mo minsan, feeling mo, kawawa ka, na walang-wala na, pero hindi mo na-appreciate, God is still there with you. Hindi ka naman nagutuman Kahit nag-pandemic may JC na nga, may dagdag pa nga bakit ang matatakot? Ako na nga nagsasabing tamad na hindi kumikita. That's why I quit. And then, 20 years na sa bangko. Sakit sa ulo, no? Kasi yung anak ko, gusto maging doktor. Kung 20 years, 10 years old pa lang siya, if you do the math, hindi ka pa tapos magbayad, doktor na, kamusta ka? Tibok ka na. O buktot ka na. Hindi ko alam. Mahirap siyang i-absorb. No? And grabe lang talaga yung negosyo. Kapag